Ayan guys, so gumana na. Hindi na pump down operation ito ha. Welcome guys, as I promise, i-wiring naman natin yung hindi pump down na connection ng ating cold room or cool room. So actually guys, ito hindi naman natin kailangan talaga ito dahil meron itong time delay ng ating Dixel. So setable ito, yung time delay nito. Ang code para sa mga 2 digits na Dixel is OD. Sa 3 digits, ODS. Yun ang code. Lagyan nyo ng value. Ang default kasi nito is 0. So pwede nyo lagyan ng 1 minute, 2 minutes, or 3 minutes. Depende sa gusto nyo. So i-retain pa rin natin ito dahil makikita nyo itong mga to sa mga cold room ng disregards as what I have said. Bago tayo magpuproceed, ipapakita ko lang sa inyo. Ito ang mga wire na pupunta sa ating evaporator. Ito yung defrost heater natin. So ito is for educational lang o for yung tinatawag na visual aid. So hindi ganito drain pan heater ito. So meron tayong dalawang wire. Kung sakaling tatakbo tayo ng neutral, ground, magiging tatlo ito. Lalagyan nyo ng neutral, lalagyan nyo ng ground, magiging 3 watts ito. And then, yung ating evaporator fan. Ito evaporator fan. Ito naman yung kanyang wires na tumakbo. So same, kung meron itong ground, magiging tatlo to. So 6 na. And then, itong light natin. Ito, pupunta rin ito sa loob. So, sa ceiling. So, magtatakbo kayo ng wire na 3, 6, 9. 9 na wires para sa evaporator. And then, para naman sa ating dito, sa compressor. So, ang wire natin, kapag single phase, 2. So, 3 kasama ang ground. And then, kapag 3 phase, 4. Kasi 3 phase plus ground, 4. So, meron tayong 4. And then, yung solenoid valve, usually itong mga to, sinasabay na yan dito sa OLP at saka kanyang relay. Pero ito kasi for visual aid lang, ang pinaka-OLP ng mga 3 phase is ito. Ito yung overload nya. So, naglagay pa rin tayo ng OLP protection ng ating compressor. So, meron kayong 4 kung sa 3 phase. And then, pag pump down, meron kayong 2 wire ulit. Bali, 4, 6 na. And then, 2 wire ulit para sa ating pressure switch. So, 2, and then 2, 4, plus 2 pag single phase. Kapag 3 phase is magiging 8 kasama yung isang ground. So sana masundan nyo itong wiring diagram yan ha. Papahapyaw na lang natin. Ito kanina, ito yung defrost natin. Frost, ito yung load nya. Yellow, pumunta yan dito. Ito yung ating line sa defrost sa diesel. Defrost. And then yung evaporator natin, yung green, yan naman ang pumunta dito sa line evaporator natin. Output relay nitong ating control. So nandyan lang sa isang coil. Yung isang coil nyan is naka neutral na. So ito yung neutral natin. Neutral, naka-connect dito. Ang pinakamabusisi lang kasi dito guys is itong ating cooling, itong ating compressor na mayroong overload. Ang line naman ng ating compressor dito is pumunta dito sa ating solenoid valve. Ito, pumunta dito. Ito yung line compressor natin. Then yung isa is neutral mo lang. Yan, naka-neutral siya. Ngayon, dako naman tayo sa hindi pump down na connection. So, yan. Yung signal natin mula compressor na sinupply yung ating solenoid valve. Ito, solenoid valve. Itong isang wire na ito pumunta sa ating compressor. Yan, pumunta ng compressor. Cut ko lang itong wire na ito. Yan, ikakat ko yan. At tingnan nyo kung saan ko siya itatap. Pupwede ko na kagad ito ilagay sa normally close. Itong hirap may nag-request ng landscape. Samantala kapag naka-portrait, kuha hanggang yung taas, hanggang baba. May pagbigyan natin yung nag-request. Tignan natin kung may inis pa rin siya. So ito, solenoid valve natin, pwede ko na yung itap dito sa normally open ng ating contactor. Dahil itong side nito is normally open, kaparehas lang sila nitong 1, 2, 3 na facing nito. Pag nag-engage, magno-normally close siya. Therefore, kukuha din tayo ng line dito. Itong block na ito, yan ang ating line. So, neutral ito. Gagamit pa rin ako ng blue kasi blue yung ating line solenoid ha. Blue. Yan. So, supplyan ko lang yan. Nasa isang circuit sila guys. Kung gusto nyo, pwede rin kayo kumuha ng line dito sa MCB nya. Okay? Ito yung MCB nya. Pwede kayong kumuha dyan, tapos ibababa nyo dyan. So, connected na ang ating solenoid valve. Ito yung solenoid valve. Connected na. Ang next natin guys is yung ating line compressor dito sa control. So, saan naman pupunta ito? Yan. Ito guys, kapag wala na tayong Omron na relay,
pupwede na kagad ito, itap natin sa ito, coil 2. Yan, pag dinikit mo na yan, ma-energize na yung coil nito, aandar na ang ating compressor. Itong load ng ating compressor, aandar na yan. Ngunit dahil sinabi ko nga, i-retain pa rin natin siya. So ang gagawin natin, diyan ko siya ilaline, at kukunin ko naman itong isang line na ito. Ito, ang isang line na yan pumunta sa ating pressure switch. So papakita ko lang ha. Ito naman siya. So tatanggalin natin yan mamaya. Dito muna tayo step by step para makasunod yung gustong sumunod. Hindi tayo magpo-provide ng wiring diagram. Tuturuan ko kayo manood at makinig. Ganyan pala yung ginagawa ng mga teacher namin dati. Nagagalit pag sinasabay namin silang nagsusulat kami habang sila ay nag-explain. Ang gusto nila makinig. So yun din yung gusto kong i-imply sa inyo. Makinig kayo. Mamaya i-screenshot nyo itong ginagawa ko. So ito na yung terminal number 3 natin dito sa Dixel. Pupunta yan dito sa ating line ng ating Omron relay na time delay. So paano ba yan mga katek? Tapos na ang connection ng ating ito, terminal number 3 dito ha. Terminal number 3 niyan pupunta yan dito. So kapag nagpatuloy ng signal ito, ma-energize tong line coil ng ating relay at naka-neutral naman na siya. Magsesend ng yung normally close, mawawala yung contact, pupunta naman dito at ma-energize ito. Kasama ma-energize yung ating ito compressor light indicator na naka-neutral naman yan at kasama siyang ma-energize. And then ang next na problema natin mga idol, yung isang wire ng ating ito. So isang wire niya ito yon. So the moment na tinaas natin ito, magkakaroon ng power kagad to, power. At yan kasi dumaan yan dito. Ito dumaan dito. Na kapag may power ito, automatic may power din ito. Itong 95 natin. Na yung 95 na yan, pumunta yan dito. Ito ha. Yan. Yung gumagalaw. Pumunta yan dito sa ating pressure switch. Tapos itong isang line ng ating pressure switch na galing dyan, saan natin ilalagay? So pwede kong i-cut ang aking video. Antayin ko kung mag-reply yung mga gusto mag-reply. Saan ko i-connect ito? I-line ito. Okay. So maraming way kung saan natin i-connect ito, pero bigyan ko kayo ng isang ideya kung paano natin siya i-connect ha.